Mukhang mura ang handmade gift na ito, sabi ng apo ko. Nagtawanan ang lahat. Kinaumagahan, ibinenta ko ang beach house kung saan nagpadala na siya ng mga imbitasyon sa kasal. Minsan ang pinakamalupit na sugat ay nagmumula sa mga taong pinakamamahal natin. Hindi ko akalain na makikita ako ng sarili kong pamilya bilang disposable hanggang sa sandaling iyon na napalitan ng tawa ang pasasalamat. Kung pinapanood mo ito, pindutin ang mag-subscribe at ipaalam sa akin sa mga komento kung saan ka nagmula. Ang aking kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, ito ay tungkol sa pagbawi ng dati kong nasa aking dignidad. 3 linggo akong gumugol sa paggawa ng maliliit na niniting na mga manika. Ang aking mga daliring may arthritic ay gumagana ng matagal sa punto ng sakit. Sa loob ng isa sa mga ito, na matatagpuan kung saan hindi ito mahahanap ng kaswal na tagamasid, itinago ko ang brilyante ng aking lola, ang nareset ng aking yumaong asawang si James, para sa aming ika-negatibo 50 anibersaryo. Ang parehong brilyante na ipinahiwatig ni Amber sa loob ng maraming buwan. Pagdating ko sa birthday party ng apo ko sa townhouse niya sa Beacon Hill, hindi ako nakilala ng doorman. Kinailangan kong magpakita ng bifi para makapasok sa bahay na tinulungan ko sa pananalapi. Iyon dapat ang una kong babala. Narito si Lola Eleanor, anunsyo ng aking anak na si Richard nang hindi tumitingin sa kanyang telepono. Ang kanyang boses ay may parehong tono na ginamit niya nang mapansin ang panahon na maaaring maging mabagyo, banayad na abala na balot ng obligasyon. Ang silid ay naamoy ng mamahaling pabango at pagpapanggap, mga damit na taga-disenyo, madiskarteng networking, mga champagne flute na hindi nawalan ng laman. Hinawakan ko ang aking maliit na regalo, nakabalot sa papel na maingat kong pinili mula sa tindahan ng stationery kung saan nagtrabaho si Amber noong kolehiyo. Noon, buong pagmamalaki niyang ipinakita sa akin ang diskwento niya sa empleyado. Oras na para sa mga regalo, si Vanessa, ang aking manugang, ay tumunog sa kanyang baso. Amber, mahal, magsimula sa maliliit. Napatitig ang mga mata ng aking apo sa maliit na pakete sa aking mga kamay. Humakbang ako pasulong, inaalok ito ng may ngiting pinagpraktisan ko sa salamin noong umagang iyon. Maligayang kaarawan, mahal. Kinuha niya ito gamit ang nakamanicure na mga daliri. Ang kanyang brilyante na tennis bracelet ay nakakaakit ng liwanag, isang regalo mula kay Logan, ang kanyang kasintahan, na nanonood mula sa kabilang silid na may hiwalay na interes ng isang taong nagsusuri ng potensyal na pamumuhunan. Natahimik ang silid habang binabalatan niya ang papel. Sa loob ng kahon ay may 2 niniting na figura na maingat na ginawa upang maging kamukha ni na Amber at Logan sa kanilang nalalapit na araw ng kasal. Itinaas sila ni Amber gamit ang 2 daliri, inilalayo ang mga ito sa kanyang kulay cream na damit na tila ba madungisan ito. Murang-mura ang regalong gawang kamay na ito, deklara niya, dala ang boses niya sa tahimik na silid. Pagkatapos ay tumawa siya, isang nakapraktis na tunog ng tinkling. Lola, alam mo naman na may registry kami sa Neiman Marcos, di ba? Umisi si Logan. Perpekto para sa file ng donasyon. Bumungis-ngis sa tawa ang silid, ang 2 malalakas na tahol ni Richard, ang titiring ni Vanessa, ang mga ungol ng mga kaibigan ni Logan. Namumula ang pismi ko na para akong sinampal. Akala ko, simula ko, na gustong ipaliwanag ang tungkol sa brilyante na nakatago sa loob, ang mga oras ng trabaho, ang kahulugan sa likod nito. Inay, baka dapat nating pag-usapan ang paghingi ng tulong sa iyong pananalapi, putol ni Richard, ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat. Ipinapakita ng maliliit na crafts na ito na maaari kang magkaroon ng masyadong maraming oras sa iyong mga kamay. Lumingalinga ako sa buong silid, naghahanap ng isang nakikiramay na mukha. Ang aking apo na si Thomas, na nakatayo sa sulok kasama ang kanyang kamera, ay sinalubong ang aking mga mata ng tahimik na paghingi ng tawad. Ang maliit na kabaitan na iyon ay halos masira ako. Maaga akong umalis, sinusundan ako ng tawa. Sa bahay, na iluminado ng malupit na asul na ilaw ng screen ng aking computer, nakakita ako ng email mula kay Amber na may mga kontrata sa vendor ng kasal para sa aking lagda at pagbabayad. Ang venue, ang aking pinakamamahal na Cape Cod Beach House, ang binili namin ni James, 40 taon na ang nakakaraan, ang isa kung saan ko ikinalat ang kanyang abo. Naipadala na namin ang mga imbitasyon, pahayag ng kanyang mensahe. Sisimulan ng taga-disenyo ang mga pagsasaayos sa susunod na buwan. Kailangang umalis ang iyong mga lumang kasangkapan.
Nanginginig ang mga kamay ko habang sinasara ang laptop ko. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mga dekada, nakaramdam ako ng isang bagay na nag-calcify sa loob ko, isang hardening kung saan ang lambot ay laging nabubuhay. Kinaumagahan pagkatapos ng party ni Amber, nagising ako sa text ni Richard. Nanay, nakahanap ng magandang retirement community sa Brookline. Nakipag-appointment para sa amin sa susunod na linggo. Para lang tingnan. Binura ko ito nang hindi sumasagot. Sa bintana ng aking kwarto, kitang-kita ko ang Boston skyline, mga gusaling kumikinang sa sikat ng araw ng Mayo. Ilang desisyon na ba ang ginawa sa mga tore na iyon na nagpabago sa buhay ng mga tao nang walang pahintulot nila? Isa na lang ba akong matatandang istatistika na dapat pamahalaan? Ang aking mga susi sa beach house ay nakapatong sa aking nightstand. I grabbed them and heavy purse, biglang desperado na makita ang property bago magsimula ang renovation. Ang biyahe papuntang Cape Cod ay mas matagal kaysa karaniwan, ang aking mga kamay ay nakakapit sa manibela ng hindi kinakailangang puwersa, na nagpahiyaw sa aking mga arthritic joint bilang pagtutol. Pagdating ko, may kakaibang kotse na sa driveway, isang makintab na itim na SUV na hindi ko nakilala. Pagbukas ng pintuan sa harapan, narinig ko ang mga boses mula sa malaking silid. Ang pader sa pagitan ng kusina at dining area ay tiyak na bumababa, sabi ng isang babae. Rock Thompson ay hindi tututol, siya ay halos wala pa rin dito. Humakbang ako sa pintuan. Si Amber, Vanessa, at isang nakaistilong babae na may elektronikong tablet ay nakatayo sa aking kusina, ang aking kusina, kung saan tinuruan ko si Amber na gumawa ng paboritong clam chowder ni James noong siya ay 9 na taong gulang. Actually, I do mind, mahinang sabi ko. Umikot sila, si Vanessa ang unang nakabawi. Eleanor, napakagandang sorpresa. Nag-uusap lang kami ng ilang maliliit na update para sa kasal. Ang pagtanggal ng isang pader na nagpapabigat ay hindi isang maliit na pag-update. Inilapag ko ang pitaka ko sa counter. Sino ang nag-aproba sa mga pagbabagong ito? Humakbang pasulong si Amber, todo honey at concern. Lola, napag-usapan natin ito, remember? Noong nakaraang Pasko, sinabi mo na magagamit natin ang bahay at gawin itong perpekto para sa seremonya. Sabi ko magagamit mo ito. Hindi ako pumayag sa demolisyon. Hindi ito demolisyon, ito ay modernisasyon, ang pagsingit ng taga-disenyo, na para akong isang bata na hindi maunawaan ang mga pangunahing konsepto. Pumunta ako sa bintana ng sala, nakatingin sa Atlantic. Nag-ipon kami ni James sa loob ng 10 taon para makuha ang pananaw na ito. Sumunod ang taga-disenyo, binalikan ang mga larawan sa kanyang tablet. Puti ang iniisip namin kahit saan, mga dingding, muebles, mga kabit. Malinis, minimal, handa sa Instagram. Sa mantle, napansin kong nawawala ang litrato namin ni James noong 40th anniversary namin. Sa pwesto nito ay nakaupo ang isang mood board na mailabel na Hamptons Chic. Nasaan ang litrato ko? Tanong ko. Lumingalinga si Vanessa sa paligid. Maingat naming inimpake ang ilan sa mga mas personal na bagay para sa pag-iingat sa panahon ng pagsasaayos. Nang gabing iyon, pagkaalis nila, hinanap ko ang bahay. Sa garahe, nakakita ako ng 3 kahon na mailabel na mga bagay ni Eleanor. Sa loob ay ang litrato, kasama ang mga libro ni James, ang aming anniversary album, at ang maliliit na niniting na mga manika mula sa party ni Amber na inihagis ng walang pag-iingat, ang brilyante ay nakatago pa rin sa loob. Tumunog ang phone ko. Si Richard ayon. Nay, tungkol sa retirement community tour na iyon. Hindi ako makapagsalita ngayon, Richard. Ang mahalaga simulan natin ang pagpaplano para sa iyong kinabukasan. Ang mga bayarin ay may waiting list. Iniisip namin ni Vanessa, dahil ang beach house ay kadalasang gagamitin para sa mga kaganapan ng pamilya, maaaring makatuwiran na ilipat ito sa isang trust ng pamilya, para lang sa mga layunin ng buwis, syempre. Makinis ang boses niya, ni rehearse. Nakilala ko ang tono na ginamit niya sa korte nang humahantong sa isang saksi, patungo sa isang paunang natukoy na konklusyon. I need to go, sabi ko sabay baba ng tawag. Napansin ko ang isang brochure sa mesa ko sa kusina na hindi pa naroroon ng umagang iyon, Seaside Retirement Living, kung saan ang kalayaan ay nakakatugon sa tulong. May nagpabilog sa isang floor plan sa pulang marker na may nakasulat sa sulat kamay ni Vanessa, perpekto para kay nanay.
Hinahati-hati na nila ang buhay ko, napagtanto ko, at hinayaan ko na sila. Ang iyong presyon ng dugo ay may kinalaman, Eleanor, sabi ni A.C. Matthews, na pinag-aaralan ang aking chart sa pamamagitan ng mga salamin na may wire rim. Ito ay makabuluhang tumaas mula noong huli mong pagbisita. Ano mang hindi pangkaraniwang stress kamakailan? Muntik na akong matawa. Saan ako magsisimula na ang aking apo ay ipinahiya sa publiko, ang aking anak na lalaki na nagbabalak na kontrolin ang aking mga ari-arian, ang mga estranghero ay muling pinalamutyan ang aking tahanan ng walang pahintulot. May tensyon sa pamilya, sabi ko sa halip. Inalis ni A.C. Matthews ang kanyang stethoscope. Sa iyong edad, kasama ang iyong kasaysayan, ang stress ay hindi lamang hindi komportable, ito ay mapanganib. Nakita ko ang mga pasyente na kaedad mo na naospital pagkatapos ng mga salungatan sa pamilya na nag-trigger ng mga kaganapan sa puso. Ang kanyang mga salita ay nakabitin sa pagitan namin. Nakaligtas ako sa pagkamatay ni James, kanser sa suso sa edad kong 60 at sa mga hamon sa buhay. Hahayaan ko bang ang pagtataksil ng aking pamilya ang siyang nagpabagsak sa akin? Inaayos ko ang aking diskarte sa ilang mga relasyon, maingat kong sinabi. Kinalaunan sa araw na iyon, nakilala ko si Judith, ang aking pinakamatandang kaibigan, para sa tanghalian sa aming paboritong cave sa Back Bay. Hindi tulad ko, hindi nag-asawang muli si Judith, matapos mawala ang kanyang asawa. Ang mga lalaki ay parang mga desert, minsang sinabi niya sa akin, kamangha-manghang mga pagkain, ngunit hindi kailangan para mabuhay. Nakinig siya ng walang patid habang idinetali ko ang mga pangyayari noong nakaraang buwan. Ang kanyang tinidor ay nakabitin sa kalagitnaan sa kanyang bibig nang ilarawan ko ang insidente ng niniting na mga manika. At ang brilyante, sa wakas ay nagtanong siya. Nasa loob pa rin ang manika sa pagkakaalam ko. Hindi man lang nila napagmasdan ng mabuti ang regalo para mahanap ito. Inilapag ni Judith ang kanyang mga kagamitan. Eleanor, hindi lang ito kawalang galang. Sistematiko silang nagmamanyobra para kontrolin ang mga ari-arian mo. Nagbanggit si Richard ng isang family trust, syempre ginawa niya. Kapag ang iyong mga ari-arian ay nasa isang trust na kinokontrol niya, makakatanggap ka ng allowance mula sa sarili mong pera. Siya leaned forward. Humingi na ba siya ng power of attorney? Tumango ako. 3 beses mula noong Pasko. Pinagpapaliban ko siya. Salamat sa Diyos para doon, hindi bababa sa di. Inabot niya ang kamay ko. Eleanor, napanood ko na ibinibigay mo ang lahat sa pamilyang iyon, ang iyong oras, ang iyong pera, ang iyong emosyonal na enerhiya. Ano nga ba ang iyong nakukuha bilang kapalit? Ang tanong ay tumama sa akin na parang isang pisikal na suntok. Ano ang nakukuha ko? Tiyak na hindi paggalang, hindi pagsasaalang-alang, kahit na pangunahing pasasalamat. Pamilya ko sila, mahinang sabi ko. Hindi, sila ay mga taong sinasamantala ang iyong pagiging banayad. May pagkakaiba. Sa aking pag-uwi, huminto ako sa isang maliit na bangko sa kapitbahayan kung saan kami ni James ay nagtatago ng isang safe deposit box sa loob ng mga dekada. Nasa loob ang mga birth certificate, ang aming marriage license, at ang koleksyon ni James ng mga pambihirang barya, mga bagay na hindi alam ng pamilya. Nang gabing iyon, tumawag ang apo kong si Thomas. Lola, okay ka lang ba? Bigla kang umalis sa party. Ang kanyang pag-aalala ay nagpainit ng isang bagay sa akin na nanlamig. Ayos lang ako mahal, pagod lang. Narinig kong pinag-uusapan ni Dad ang tungkol sa beach house. Nagpaplano ba talaga sila ng major renovations nang hindi ka tinatanong? Kaya napansin ni Thomas. Sa isang pamilya ng mga kumukuha, siya lamang ang tila nababagabag sa kanilang pag-ugali. Mukhang marami silang plano na hindi ko kinonsulta. Nagkaroon ng pause. Lola, may nakita akong dapat mong makita. Nag-iwan si Itay ng ilang papeles sa printer sa bahay, mga financial statement. Mukhang hindi maganda. Mas hinigpitan ko ang hawak sa phone. Anong uri ng mga pahayag? Mga pagkalugi sa pamumuhunan, mga paunawa sa pangalawang mortgage. Sa palagay ko ay maaaring umaasa sila sa iyong mga asset para piyansahan sila. Habang nag-uusap kami, hinila ko ang aking online banking. Nagkaroon ng 3 pagtatangkang mag-login mula sa isang hindi nakikilalang device noong nakaraang linggo. Ang mga piraso ay nahuhulog sa lugar.
Ito ay hindi lamang tungkol sa isang lugar ng kasalan o redecorating ng mga kagustuhan. Ito ay tungkol sa desperasyon at oportunismo na itinago bilang pag-aalala sa pamilya. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong nakikita si Amber na hawak-hawak ang mga niniting na manika sa pagitan ng dalawang daliri. Ang kanyang mukha ay namilipit sa pang-aalipusta. Ang brilyante sa loob ay maaaring nagbayad para sa kanyang buong kasal kung nag-abala siyang tumingin ng mas malalim kaysa sa ibabaw. Marahil ito na ang oras na huminto ako sa paghahanap ng mas malalim para sa mga katangiang tumutubos din sa kanila. Kinaumagahan, tinawagan ko si Marcus Cooper, isang estate attorney na ipinakilala sa akin ni James noong mga nakaraang taon. Pumayag siyang makipagkita sa akin para magkape noong hapong iyon, ang kanyang boses ay nagtataksil sa pagkagulat sa aking pagmamadali. Magdala ng anumang mga dokumento sa pananalapi na maaari mong, payo niya, at Eleanor, pumunta ka ng mag-isa. Tahimik ang cave, nakatago sa gilid ng kalsada. Si Marcus ay tumanda na mula noong huli ko siyang makita, mas maputi sa kanyang balbas, mas malalalim na linya sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang pakikipagkamay ay matatag pa rin, ang kanyang titig ay diretsyo. Maabala si James sa nangyayari, sabi niya pagkatapos kong ipaliwanag ang sitwasyon. Mas inaasahan ni James ang anak niya, sagot ko. Ipinakalat ni Marcus ang mga dokumentong ipinadala sa akin ni Thomas sa mesa. Pinag-aaralan ang mga ito sa pamamagitan ng salamin sa pagbabasa. Ang mga pagkalugi sa pamumuhunan na ito ay malaki, kasama ang pangalawang sangla, utang sa credit card. Si Richard ay nasa ilalim ng dagat sa pananalapi at ikaw ang life raft. Talaga? Tumingala si Marcos. Eleanor, dose-dosenang beses ko nang nakitang gumanap ang senaryo na ito. Bihira itong magtapos ng maganda para sa magulang. Ano ang maipapayo mo? Protektahan ang iyong sarili kaagad. Sumandal siya. Nasaan ang iyong mga ari-arian sa kasalukuyan? Idinetali ko ang aking mga hawak, ang Boston Brownstone, ang Cape Cod Beach House, mga investment account, mga patakaran sa insurance. Nag-note si Marcos, paminsan-minsan ay nagtatanong ng mga tanong na nagpapaliwanag. Sino ang may access sa mga account na ito? Walang iba kundi ako. Panatilihin mong ganyan. Ibinaba niya ang kanyang panulat. At ang mga ari-arian? Both are in Ziv name alone. James insisted on that. Tumango si Marcus bilang pagsang-ayon. Matalino. Ngayon, tungkol sa kasal na ito, sa Setyembre sa iyong beach house, nang wala ang iyong makabuluhang pahintulot. Umupo siya sa likod, nag-iisip. Mayroon kang mga pagpipilian, mga legal na pagpipilian. Ito ay iyong pag-aari, Eleanor. Maaari kang tumanggi na mag-host ng kasal. Naisip ko ang drama ng pamilya, ang mga akusasyon, ang mga potensyal na kahihinatnan sa kalusugan na binalaan ni E.T. Matthews. Iyon ay lilikha ng makabuluhang salungatan. Pagsang-ayon ni Marcos, ngunit may iba pang mga diskarte, mas tiyak. Ang nag-iisang salitang iyon, tiyak, ay umalinggaw-ngaw. Sa loob ng maraming buwan, nagre-react ako sa kanilang mga manyobra, palaging nasa defensive. Marahil ay oras na para sa isang mas mapagpasyang tugon. Nakikinig ako, sabi ko. Nang maglaon ng hapong iyon, bumisita ako sa aking bangko at nakipag-usap sa manager tungkol sa sinubukang pag-access sa account. Nagrekomenda siya ng mga karagdagang hakbang sa seguridad na ipinatupad ko kaagad. Sa bahay, nakakita ako ng mensahe mula kay Amber tungkol sa huling pag-apruba para sa mga bulaklak ng kasal, isang $18,000 na gastos na inaasahan niyang babayaran ko. Sa tabi nito ay isang brochure para sa isa pang komunidad ng pagreretiro. Ang isang ito ay mas malayo pa sa Boston, kasama ang maayos na sulat kamay ni Vanessa, mas abot kayang opsyon. Tumunog ang phone ko. Si Thomas iyon. Lola, I think you should know Dad's having dinner with your financial advisor tomorrow. May binanggit siya tungkol sa pagsasama-sama ng investments ni Nanay para sa mas magandang kita. Nagpasalamat ako sa kanya para sa impormasyon, pagkatapos ay tinawagan ko si Marcos. Nakapagdesisyon na ako, sabi ko sa kanya. Gusto kong tuklasin ang tiyak na opsyong na pag-usapan natin. Sigurado ka ba? Kapag nagsimula na tayo ang prosesong ito. Sigurado ako. Napatingin ako sa aking bintana sa skyline ng Boston. Panahon na para tumigil ako sa pagiging pasahero sa sarili kong buhay.
Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa mga linggo, nakatulog ako ng mahimbing at walang tigil. Sa panaginip ko, nandoon si James, tumatango-tango bilang pagsang-ayon ng tuluyan akong tumayo. Ano ba talaga ang hinahanap mo? Tanong ni Jennifer Maxwell, kumalat ang portfolio niya sa aking dining room. Ang kanyang reputasyon bilang pinakamaingat na ahente ng ari-arian ng Boston ay humantong kay Marcos na irekomenda siya. Isang mamimili na mabilis magsara at pinahahalagahan ang privacy, sagot ko, para sa ari-arian ng Cape Cod. Nagtaas siya ng kilay. Ang waterfront sa lugar na iyon ay karaniwang nasa merkado para sa. Naiintindihan ko ang normal na time frame. Iba ang sitwasyong ito. Pinag-aralan ni Jennifer ang mukha ko, tila naiintindihan ang hindi ko tahasang sinasabi. May kilala akong ilang potensyal na mamimili na eksaktong naghahanap ng lokasyong iyon. Ang pribadong pagbebenta ay maaaring makapagpabilis ng mga bagay. Gaano kabilis? Sa tamang mamimili at tamang pagganyak, marahil 45 araw, marahil mas kaunti. Tumango ako. Perpekto. Nang hapong iyon, mag-isa akong nagmaneho papuntang Cape Cod. Ang beach house ay nakatayo tulad ng dati, isang weathered gray cedar shake exterior na naging saksi sa 4 na dekada ng family history. Sa loob, naglakad-lakad ako sa bawat silid, nag-iisip ng mga alaala. Si Richard ay natutong lumanggoy sa cove sa ibaba, si Thomas ay nagtatayo ng mga detalyadong sandcastle sa edad na 6. Ang ika-negatibo 16 na nakaarawan ni Amber na siga sa beach. Sa master bedroom, nakakita ako ng higit pang ebidensya ng kanilang mga plano, mga swatch ng tela, para sa mga bagong kortina, mga sample ng pintura na nakatape sa dingding. Isang floor plan na nagpapakita ng aking personal na espasyo na muling naisip bilang bridal suite. Sa bedside table, pinalitan ng isang stack ng wedding magazine ang mga libro ko. Umupo ako sa porch swing na ginawa ni James, habang pinagmamasdan ang paghampas ng alon sa dalampasigan. Ito ay naging aming santuwaryo, ngayon ay parang pinagtatalunang teritoryo. Tumunog ang phone ko dahil sa text ni Richard. Mom, need to discuss important financial strategy. Dinner tomorrow, bringing Vanessa and our advisor. Hindi ako sumagot. Sa halip, tinawagan ko si Jennifer. Gusto kong magpatuloy sa paglilista ng ari-arian kaagad. Pagkalipas ng 2 araw, tumawag si Jennifer na may balita. Mayroon akong mga interesadong partido, isang kilalang tech entrepreneur at ang kanyang asawa. Handa silang mag-alok ng buong hinihinging presyo na may 40 araw na pagsasara, kung maaari nating panatilihin itong pribado. Sabihin mo sa kanila, walang pag-aalinlangan kong sabi. Inayos ni Jennifer ang mga profesional na photographer na idokumento ang property sa susunod na araw. Ginugol ko ang gabing iyon sa pag-alis ng mga personal na bagay na hindi ko kayang ihiwalay, mga photo album, koleksyon ni James ng mga maritime book, ang maliit na kahon na gawa sa kahoy na naglalaman ng ilan sa kanyang mga abo. Habang papaalis ako, dumating ang wedding planner ni Amber, halatang nagulat ako nang makita ako doon. Greg Thompson, hindi ka namin inaasahan, hinawakan niya ang kanyang tablet ng may kaba. Nagsusukat lang ako para sa paglalagay ng tent. No need, mahinahon kong sabi. Nagbago ang mga plano sa kasal. Nagbago? Pero hindi binanggit ni Amber. Hindi pa niya alam. Nagmaneho ako pa uwi ng may kakaibang kaba sa dibdib. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, kumikilos ako sa halip na tumugon lamang sa mga desisyon ng iba tungkol sa aking buhay. Ang sensasyon ay parehong dayuhan at pamilyar, tulad ng muling pagtuklas sa isang bahagi ng aking sarili na natutulog. Nang gabing iyon, sa hapunan kasama si Thomas sa aking tahanan sa Boston, ibinahagi ko ang aking desisyon. Nagbebenta ka ng beach house. Ang kanyang tinidor ay huminto sa kalagitnaan sa kanyang bibig. Bago ang kasal, inilapag niya ang kanyang mga gamit. Masisiraan na sila ng bait. Malamang, sumang-ayon ako, ngunit ari-arian ko ang ibebenta. Natahimik sandali si Thomas. Alam mo kung ano ang kakaiba, Lola? Sa tingin ko mas nirerespeto kita ngayon kaysa dati at palagi kitang iginagalang. Ang kanyang mga salita ay nagpahid ng hindi inaasahang luha sa aking mga mata. Salamat, Thomas. Paano mamaya? Magagalit sila lalo na si Dad. Panay ang sinalubong ko ng tingin niya. Wala akong pananagutan sa pamamahala ng kanilang mga damdamin. Sa wakas ay natanto ko iyon.
Habang tinutulungan ni Thomas ang paglilinis ng mga pinggan, tinanong niya ang tanong na inaasahan ko. Dahil ba ito sa sinabi ni Amber tungkol sa regalo? Pinag-isipan kong mabuti ang sagot ko. Ito ay dahil sa kung ano ang ipinahayag ng sandaling iyon tungkol sa kung paano nila ako nakikita, tungkol sa kung ano ang kanilang pinahahalagahan. Nagbanlaw ako ng plato, pinapanood ang pag-ikot ng tubig sa drain. Ang ilang mga realisasyon ay hindi maaaring hindi natutunan, Thomas. Nang maglaon, nag-iisa sa aking pag-aaral, nakatanggap ako ng email mula kay Jennifer na may formal na alok sa pagbili. Ang petsa ng pagsasara ay itinakda para sa eksaktong 1 linggo bago ang araw ng kasal ni Amber. Pinirmahan ko ang mga dokumento sa elektronikong paraan, pakiramdam ko ang bigat ng mga dekada ay umaangat mula sa aking mga balikat sa bawat pag-click. Anumang bagyo ang dumating, handa akong harapin ito. Ang unang indikasyon na natuklasan ng aking pamilya ang aking mga plano ay dumating noong 11:23 nang pumutok ang aking telepono ng mga abiso. 3 hindi nasagot na tawag mula kay Richard. 7 text message mula kay Amber, ang huli sa lahat ng mga capitals. Please tell Effie this death definitively. Pinatahimik ko ang aking telepono at nakatulog ng mas mahusay kaysa sa mga buwan. Dinala ng umaga si Richard sa aking pintuan, nakasuot pa rin ng damit, namumula ang mukha sa pagod at galit. Anong kalokohan ang ginagawa mo? Tanong niya pagkabukas ko ng pinto. Magandang umaga din sa iyo, Richard. Tumabi ako para papasukin siya. Kape? Ayoko ng kape. Gusto ko ng paliwanag. Jennifer Maxwell. It's private sale. What were you thinking? Ibinuhos ko ang aking sarili ng 1 tasa, pagdaragdag ng cream na may sadyang kabagalan. Iniisip ko na oras na para gawing simple ang buhay ko. Yeeth selling our family beach house weeks before Amber's wedding. Yung kasal na dapat mangyari doon. Ang aking beach house, malumanay kong itinuwid at pinasadahan ng kamay ni Richard ang kanyang manipis na buhok. Hindi mo magagawa ito. Nagpadala na kami ng mga imbitasyon, nagdeposito. Hindi na mababago ang venue ngayon. Pagkatapos ay iminumungkahi kong magsimula kang maghanap ng mga alternatibo. Nagdilim ang mukha niya. Tungkol ito sa birthday party, di ba? Comment ni Amber. Nagbibiro lang siya, inay. Sumusobra ka na. Humigop ako ng kape, pinag-aaralan ang anak ko sa gilid ng tasa. Ang lalaking ito, nakamukhang kamukha ni James sa pisikal, ay walang integridad. Hindi ito tungkol sa isang komento, Richard. Ito ay tungkol sa isang pattern ng pag-ugali kasama mo. Anong pinag-uusapan niyo? Ang mga brochure ng retirement community, ang mga pulong sa diskarte sa pananalapi na inayos mo nang wala ako, ang mga hindi otorisadong pagtatangka na i-access ang aking mga account. Lumiwanag ang kanyang ekspresyon. Iyon ay para sa iyong kapakanan. Tumatanda ka na. Ako ay matanda na, hindi ako walang kakayahan, inilapag ko ang aking tasa, at tiyak na hindi ako katandaan, kahit na iniisip ko na ang salaysay na iyon ay maaaring magsilbi sa iyong mga layunin. Nabasag ang fade ni Richard. Nay, pakiusap. Nagkaproblema ako. Nabigo ang pagpapaunlad ng Westridge. Ang mga mamumuhunan ay nagbabanta ng mga demanda. Kung hindi ako makahanap ng kapital. Kaya ito ay tungkol sa pera, kakaiba ang pakiramdam ko, hindi tungkol sa pagmamalasakit sa aking kapakanan. Pareho yan, git niya, pero hindi makasalubong ang mga mata niya sa akin. Magkano ang kailangan mo? Ang kanyang sagot, isang numero na may napakaraming zero, ay nagpatunay sa aking mga hinala. Hindi ito tungkol sa pagtulong sa akin, ito ay tungkol sa pagliligtas sa kanyang sarili. Magsasara ang sale sa loob ng 5 linggo, sabi ko sa kanya. Ang mga kikitain ay mapupunta sa mga account na wala kang access. Ginagawa mo ito sa sarili mong pamilya? Kay Amber. Sa akin. Naglakad ako patungo sa bintana, nakatingin sa lungsod na tinawag kong tahanan sa loob ng halos 8 dekada. Wala kang pinili sa akin, Richard. Ipinakita mo sa akin kung gaano kalaki ang paggalang mo para sa aking otonomiya, sa aking mga kagustuhan, at sa aking lugar sa pamilyang ito. Hindi ba? Kailan ang huling beses na tinanong ng sinuman sa inyo kung ano ang gusto ko sa halip na sabihin sa akin kung ano ang kailangan ko? Sapat na ang kanyang katahimikan. Nang hapong iyon, dumating si Amber, namumula ang mga mata,
suot pa rin ang damit kahapon. Natataranta si Logan, sabi niya nang walang paunang salita. Natataranta ang mga magulang niya. May ideya ka ba kung ano ang hitsura natin? Inaaliw sana siya ng matandang Eleanor, humingi ng tawad, gagawa ng paraan para maayos ang mga bagay-bagay. Ngunit ang babaeng iyon ay nawala, napalitan ng isang taong sa wakas ay nakilala ang kanyang sariling halaga. Kasinsama ng tingin ko noong niloko mo ang regalo ko sa harap ng lahat, mahinahon kong sagot. Napailing si Amber. Iba iyon. Naging tapat lang ako. Ako rin. Ibinebenta ang bahay. Kailangan ng bagong venue ang kasal. Pero bakit? Bakit mo gagawin ito sa akin? Pinag-aralan ko ang aking apo, maganda, may pribilehiyo, at lubos na bulag sa katotohanan ng sinuman maliban sa kanya. Wala akong ginagawa sa'yo, Amber. May ginagawa ako para sa sarili ko. Sa kanyang pag-alis, na humahampas sa teatrikal na galit, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan, tanging isang tahimik na katiyakan na sa wakas ay nakatayo na ako sa sarili kong katotohanan pagkatapos ng mga dekada ng tirahan. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita, si Logan, ang nobyo ni Amber. Elrac Thompson, awkward niyang simula, gusto kitang makausap ng direkta, nang walang panghihimasok. Inanyayahan ko siya, na curious tungkol sa walang uliran na solong pagbisita na ito. Pumunta ako upang humingi ng tawad, sabi niya, na ikinagulat ko, sa pagtawa sa iyong regalo. Ito ay walang galang. Pinag-aralan ko siya, hinahanap ang manipulasyon sa likod ng paghingi ng tawad. Bakit ngayon? Bumaba ang tingin niya sa mamahaling sapatos. Dahil nagsisimula na akong makita ang mga bagay na naiiba. Ang paraan ng reaksyon ng lahat sa iyong desisyon ito ay nagpakita sa akin ng isang bahagi ng pamilyang ito na hindi ko napansin noon. Sa unang pagkakataon, nasulyapan ko ang isang bagay na tunay sa binatang ito, isang pagkilala, marahil, sa mundong kanyang pakakasalan. Ang maingat na pagmamasid ay isang undervalued na kasanayan, sabi ko sa kanya. Tumango siya, tumayo para umalis. Para sa kung ano ang halaga nito, Gilfeth Thompson, sa palagay ko naiintindihan ko kung bakit mo ito ginagawa. Pagkaalis niya, tinawagan ko si Marcus para kumpirmahin na nagpapatuloy ang pagbebenta gaya ng plano. Ano man ang madamdaming unos na maaaring dumating sa aking pamilya, ang aking kurso ay itinakda. 3 linggo bago ang nakatakdang petsa ng pagsasara, tumawag si Jennifer Maxwell na may hindi inaasahang balita. Gusto ng mga mamimili na pabilisin ang timeline. Nag-aalok sila ng karagdagang $50,000 kung maaari naming isara sa loob ng 1-0 araw. Nag-alinlangan lang ako saglit. Sabihin mo sa kanila. Ang pag-unlad na ito ay maglalagay sa pagkumpleto ng pagbebenta 3 linggo bago ang petsa ng kasal ni Amber na lumilikha ng isang mas kagyat na krisis. Naunawaan ko ang potensyal na pagbagsak ngunit nagpatuloy pa rin. Nang gabing iyon, inanyayahan ko si Thomas na maghapunan sa aking tahanan sa Boston. Alam kong kailangan ko ng isang kakampi sa kaguluhan ng pamilya na tiyak na susunod. Ang sele ay nangyayari ng mas maaga, sabi ko sa kanya tungkol sa inihaw na manok, ang paborito niya mula pagkabata. Next week. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. Iyan ay mapagpasyahan. Tama sa pakiramdam. Pinag-aralan ko ang mukha ng apo ko. Ikaw lang ang nasabi ko. Bakit ako? Dahil ikaw lang ang nakakakita sa akin bilang isang tao, kaysa sa isang mapagkukunan. Itinaas ni Thomas ang kanyang salamin sa kanyang ilong, isang kilos na parang nakakapagpaalala kay James, kaya lalong sumikip ang puso ko. Nagpaplano sila ng interbensyon, alam mo, tatay, nanay, Amber. Iniisip nila na nagkaka-breakdown ka. Muntik na akong matawa. Siyempre ginagawa nila. Mas madaling paniwalaan na nakompromiso ako sa pag-iisip kaysa tanggapin na gumagawa ako ng mga desisyon na hindi nila gusto. Anong gagawin mo? Iniisip ko ang tanong. Tumayo ka. Kinagabihan, pagkaalis ni Thomas, nakatanggap ako ng text mula kay Richard. Family dinner bukas, 7 oras sa bahay ko. Mga mahalagang bagay na pag-uusapan. Ang bitag ay inilatag. Simpleng sagot ko, pupunta ako dyan, saka tinawagan si Marcus. Nagpaplano sila ng interbensyon, sabi ko sa kanya, malamang nagagawa ng kaso na hindi ako karapat-dapat na pamahalaan ang aking mga gawain. Sigurado ka bang gusto mong dumalo?
Kitang-kita ang pag-aalala niya. Talagang, ang pagtakbo ay magpapalakas lamang sa kanilang salaysay. Nang sumunod na gabi, nagbihis ako ng may partikular na pangangalaga, isang pinasadyang navy suit na palaging hinahangaan ni James, mga hikaw na perlas, light makeup. Ang babae sa salamin ay mukhang determinado, malinaw ang mata, hindi malayong nalilito o walang kakayahan. Ang tahanan ni Richard Wellesley ay naiilaw na parang stage set nang dumating ako. Sa bintana, nakita ko silang nagtitipon, si Richard na kinakabahan na tumatakbo, si Vanessa ay nag-aayos ng pagkain na walang makakain, si Amber ay nagdadabbing sa kanyang mga mata ng may katumpakan sa teatro. Tanging si Thomas, na bahagyang nakahiwalay, ay tila hindi komportable sa pagganap. Pinindot ko ang doorbell. Binuksan ito ni Richard, hindi umabot sa kanyang mga mata ang malugod niyang ngiti. Nay, salamat sa pagpunta. Nag-alala kami. Natahimik ang sala pagpasok ko. Sa coffee table ay nakalagay ang mga printout ng mga retirement community, mga business card ng nakatatanda sa batas attorneys, at, higit sa lahat, blanko ang mga dokumento ng power of attorney. Eleanor, humakbang pasulong si Vanessa, tumutulo ang boses niya sa pagmamanupaktura ng pag-aalala, nandito kami dahil mahal ka namin. Ikaw ba? Ibinaba ko ang pitaka ko ng mahinahon. Gaano ka-interesante? Tumikim si Richard. Nanay, nag-aalala kami tungkol sa iyong mga kamakailang desisyon. Mukhang pabigla-bigla ang mga ito, posibleng makasira sa sarili. Ang ibig mong sabihin ay nagbebenta ng sarili kong ari-arian? Eksakto, pagsingit ni Amber. 3 linggo bago ang aking kasal. Malupit ito at walang saysay. Sinuri ko ang silid, ang mga taong ito na nagsasabing mahal nila ako, habang sistematikong tinatanggal ang aking kalayaan. Hindi ako sumasang-ayon. Makatuwirang alisin ang aking sarili sa mga sitwasyon kung saan hindi ako iginagalang. Nakipagpalitan ng tingin si Richard kay Vanessa. Nanay, ang stress at edad ay maaaring makaapekto sa paghuhusga. Nagmumungkahi lang kami ng ilang mga proteksyon. Para kanino, Richard? Ako ang financial interests mo. Natahimik ang kwarto. Si Thomas, mula sa kanyang posisyon sa sulok, ay hindi mapigilan ang isang maliit na ngiti. Alam ko ang tungkol sa nabigong pag-unlad, patuloy ko, ang pangalawang mortgage, ang utang sa credit card. Alam kong sinusubukan mong i-access ang aking mga account. Nawalan ng kulay ang mukha ni Richard. Sino nagsabi sa iyo? Mahalaga ba ito? Ang mahalaga ay naisip mo na maaari mong manipulahin ako sa halip na humingi ng tulong. Humakbang si Vanessa. Eleanor, halatang nalilito ka. Hindi ako naging mas malinaw, putol ko. Ang bahay ay ibebenta sa susunod na linggo. Ang mga kikitain ay mananatili sa ilalim ng aking kontrol, at ang pagganap na ito na iyong isinaayos, ito ay nagpapatunay lamang na ginawa ko ang tamang desisyon. Tumayo ako, kinuha ang aking pitaka. Mayroon akong naka-schedule na mga appointment sa aking doktor at sa aking abogado bukas. Parehong magdodokumento ng aking kakayahan kung sakaling sinuman sa inyo ang nag-iisip ng mga legal na hamon. Habang naglalakad ako papunta sa pinto, tinawag ako ni Amber, basag ang boses. Paano ang kasal ko? Bumalik ako sa huling pagkakataon. Paano ang aking dignidad? Ang katahimikan na sumunod sa akin sa labas ay mas kasiya siya kaysa sa anumang karagdagang argumento. Dumating ang araw ng pagsasara ng may perpektong panahon sa huling bahagi ng tag-init, maaliwalas na kalangitan, banayad na simoy ng hangin, ang uri ng araw na palaging nagpaparamdam sa beach house na parang langit sa lupa. Pinirmahan ko ang mga huling papeles sa opisina ni Marcus, ang kanyang presensya ay nagbibigay ng parehong legal na seguridad at moral na suporta. Congratulations, sabi niya habang kinukumpleto ko ang huling pirma. Matatapos ang wire transfer sa pagtatapos ng araw. Wala akong naramdamang tagumpay, tanging kakaibang pinaghalong lungkot at paglaya. 40 taon ng mga alaala na ngayon ay pag-aari ng iba, ngunit ang aking kinabukasan ay nanatiling matatag sa aking sariling mga kamay. Paglabas namin ng opisina niya, nag-alinlangan si Marcus. Eleanor, naisip mo na ba kung saan ka titira ng pangmatagalan? Meron ako, actually. Napangiti ako sa gulat niyang ekspresyon. Wala akong plano, Marcus. Nang gabing iyon, dumating si Thomas para sa hapunan sa aking tahanan sa Boston.
Inabot ko sa kanya ang isang envelope sa ibabaw ng desert. Ano ito? Tanong niya, binuksan ito para hanapin ang tseke na may pangalan niya. Isang regalo para sa iyong negosyo sa photography. Nanlaki ang mata niya sa dami. Lola, sobra na po ito. Hindi ko po kaya. Kaya mo at magagawa mo. Inabot ko ang kamay niya. Palaging sinasabi ni James na may mata kang artista. Gusto sana niyang suportahan ang passion mo. Mabilis na kumurap si Thomas. Alam ba ni Dad ang tungkol dito? Hindi at hindi niya negosyo iyon. Humigop ako ng sa ako. Ikaw lang ang nakakita sa akin, Thomas, ang nag-iisang nag-abala na tumingin sa ilalim. Kinagabihan, tulad ng inaasahan, ang aking telepono ay sumabog na may mga notification. Ang puno ng ubas ng pamilya ay malinaw na nagkalat ng balita tungkol sa natapos na pagbebenta. Ang voicemail ni Richard ay malamig na profesional. Ina, nabigo ako na nagpatuloy ka sa walang ingat na pagkilos na ito. Kailangan nating pag-usapan kaagad ang pagkontrol sa pinsala. Ang mensahe ni Vanessa ay tumulo ng pagkamartir. Eleanor, sana napagtanto mo kung ano ang ginawa mo sa pamilyang ito. Si Amber ay lubos na nawasak. Si Amber mismo ay nagpadala ng 16 na nalalong naghihisterikal na mga text message na nagtapos sa, ang buhay ko ay nasira at ikaw ang may kasalanan. Pinatahimik ko ang phone ko at natulog ng mahimbing. Kinaumagahan, nakipagkita ako sa isang ahente ng real estate, hindi si Jennifer sa pagkakataong ito, kundi isang babaeng nagdadalubhasa sa mga ari-arian para sa mga aktibong nakatatanda. Nilibot namin ang 3 condominium sa mga high-scale na gusali. Lahat ay may mga security amenities at malapit sa mga kultural na atraksyon na matagal ko nang napapabayaan. This one has the best view, sabi niya habang nakatayo kami sa isang corner unit sa ika-15 palapag ng isang gusali sa Cambridge, na tinatanaw ang Charles River. At ang seguridad ay katangi-tangi, pribadong elevator access lang. Pinag-aralan ko ang espasyo, bukas, puno ng liwanag, ganap na hindi katulad ng aking kasalukuyang tahanan na may madilim na kahoy at makasaysayang mga hadlang. Ito ay perpekto. Pagsapit ng hapon, nag-aalok ako, pagsapit ng gabi, tinanggap ito. Dumating si Richard nang hindi nagpaalam sa pintuan ko pasado alas -8:00 ng gabi, nanginginig ang kanyang ekspresyon. Bumili ka ng ari-arian nang hindi kinukonsulta sa akin. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, pinapasok ko siya, nagpapanatili ng kalmadong hindi ko lubos na naramdaman. Hindi ko alam na kailangan ko ang iyong konsultasyon para pumili ng sarili kong tahanan. Hindi yan. Huminto siya, kitang-kita ang sarili. Inay, sinusubukan kong tulungan ka. Hindi, Richard, sinusubukan mong kontrolin ako. May pagkakaiba. Palakad-lakad siya sa aking sala, kitang-kita ang pagkabalisa sa bawat galaw. Ang pamilya ay nasa krisis. Ang kasal ni Amber ay nagkakagulo. Ang mga magulang ni Logan ay nagbabanta na ganap na bawiin ang kanilang suporta. Mukhang problema ni Amber at Logan ang mga iyon. Paano ka naging malamig? Ito ang kinabukasan ng apo mo. Pinag-aralan ko ang aking anak, ang lalaking ito na aking pinalaki, na ang moral na kumpas ay sa paano man ay lumayo sa totoong hilaga. Richard, kailan ba talaga naging tungkol sa pagsuporta sa mga pangarap ng iba ang buhay ko nang walang pagsasaalang-alang sa sarili ko? Hindi iyon makatarungan. Hindi ba? Pinlano mo akong ilipat sa isang retirement home nang walang pahintulot ko. Tinangka mong i-access ang aking mga account nang walang pahintulot. Nag-ayos ka ng interbensyon batay sa mga gawa-gawang alalahanin tungkol sa aking kakayahan sa pag-iisip, lahat dahil gumawa ako ng mga desisyon na hindi mo gusto. Wala siyang sagot dito. Magsasara ang bagong property sa loob ng 3 linggo, sabi ko sa kanya. Magbabawas ako ng malaki. Ikaw at si Vanessa ay dapat na pumili ng anumang kasangkapan o mga bagay na gusto mo bago ako ayusin ang pagbebenta ng estate. Talagang pinagdadaanan mo ang lahat ng ito. Hindi naman ito tanong pero sinagot ko pa rin. Richard, ako talaga. Pagkaalis niya, tumayo ako sa aking bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod, nakaramdam ng kakaibang pinaghalong pighati at determinasyon. Nawawalan ako ng pamilya o marahil sa mas tumpak na diskubreng hindi pa talaga sila naging akin sa simula. Tumunog ang aking telepono ng isang text mula kay Thomas, narinig ko lang ang tungkol sa Cambridge.
Proud of you, Lola. Need help pack. Hindi bababa sa isang tulay ang nanatiling buo sa mga nasusunog na guho ng aking mga relasyon sa pamilya. Ito ay dapat na sapat. Tinanggal ni Logan ang pakikipag-ugnayan, sinabihan ako ni Thomas ng kape sa isang maliit na cafe malapit sa Boston Common. Dumating ang Setyembre na may hindi napapanahong init, ang parke ay luntian at makulay sa paligid namin. I'm sorry to hear that, sabi ko at sinadya yun. Sa kabila ng lahat, hindi ko ginustong makaranas ng heartbreak si Amber. Natakot ang kanyang mga magulang sa kawalang tatag ng pamilya, iyon ang tawag nila rito. Hinalo ni Thomas ang kanyang kape nang wala. Nalungkot si Amber. Hindi umalis sa kanyang apartment sa loob ng 3 araw. Nakaramdam ako ng kaunting guilt na mabilis na napalitan ng pagpupursige. Ito ay kapuspalad ngunit hindi lubos na mahulaan. Siyempre, sinisisi kanidad ng buo. Siyempre siya. Napanood ko ang isang batang mag-asawa na nagtutulak ng stroller sa daanan sa labas. Ito ay mas madali kaysa suriin ang kanyang sariling papel sa lahat ng ito. Nag-alinlangan si Thomas. Gusto mo bang kausapin si Amber? Hindi para humingi ng tawad, pero sa tingin ko, nahihirapan talaga siya. Isinaalang-alang ko ang kanyang kahilingan. Pag-iisipan ko. Kinalaunan noong araw na iyon, nakatanggap ako ng nakakagulat na tawag mula kay Judith. Nakasalubong ko si Amber sa Bloomingdale's, sabi niya nang walang pambungad. Nagbabalik siya ng mga regalo sa kasal. Eleanor, nakakatakot siya. Sinabi ni Thomas na mahigpit niyang tinatanggap ang Briaco. Higit pa riyan. Mukha siyang sira, hindi lang malungkot. Nang makita niya ako, naiyak siya doon sa mga gamit sa bahay. Ang imaheng ito, ang aking apo na umiiyak sa gitna ng mamahaling pinggan na hindi na niya kailangan, ay pumukaw ng isang bagay sa akin na akala ko ay tuluyan ng tumigas. Matapos tapusin ang tawag, matagal akong naupo sa aking pag-aaral, tinitingnan ang mga lumang litrato. Si Amber bilang isang paslit na hawak ang aking kamay sa dalampasigan. Si Amber sa 1-0 ay buong pagmamalaki na ipinakita sa akin ang kanyang science fair ribbon. Si Amber sa edad na 16 na ay umiikot ang kanyang mga mata sa isang bagay na sinabi ko, ngunit nakangiti sa kabila ng kanyang sarili. Kailan nagbago ang mga bagay? Kailan naging karapat-dapat na matanda ang mapagmahal na bata na maaaring ipahiya sa publiko ang kanyang lola nang walang pagdadalawang isip? At mas mabuti ba ako, gamit ang aking kapangyarihan, pinansyal at kung hindi man, para parusahan siya sa pinakapampublikong paraan na posible? Ang mga tanong na ito ay sumasagi sa isip ko habang nag-iimpake ako ng mga libro sa mga kahon, naghahanda para sa aking paglipat. Ang Cambridge Condominium ay magiging handa sa loob ng 2 linggo. Ang aking tahanan sa Boston ay nakakuha na ng interes mula sa ilang potensyal na mamimili kahit na hindi ko pa ito opisyal na nakalista. Nagring ulit ang phone ko. Si Richard iyon. Nay, alam kong naging mahirap ang mga bagay-bagay, ngunit hinihiling ko sa iyo, sa profesional at personal, na tawagan si Amber. Siya ay nasa isang mapanganib na lugar sa emosyonal. Nakakakuha ba siya ng tulong? Ang kanyang pag-aalinlangan ay nagsalita ng mga volume. Ayaw niyang magpatingin sa therapist. Ang sabi ay pag-amin ng pagkatalo. Kaya tulad ng aming pamilya hitsura sa ibabaw ng aktwal na pagpapagaling. Aabot ako, saad ko. Nang gabing iyon, tinext ko si Amber, gusto mo bang makipagkita para magkape bukas? Ang kanyang tugon ay dumating kaagad, bakit? Para matuwa ka? Hindi, para makinig ako. Pagkatapos ng mahabang paghinto, fine. Cafe Nero sa Newbury, 2 Zes. Maaga akong dumating, pumili ng tahimik na mesa sa sulok. Eksaktong lumitaw si Amber sa 2, natatakpan ng madilim na salaming pang-araw ang kalahati ng kanyang mukha sa kabila ng maulap na araw. Nang tanggalin niya ang mga ito, nakumpirma ng mapupula niyang mga mata at maputla ang kutis sa pagtatasa ni Judith. Nakakainis ka, sabi ko, ang mga salita ay nakatakas bago ko mapahina ang mga ito. Nagulat ako, tumawa siya, isang malupit at basag na tunog. Salamat, Lola. Laging straight shooter. Paumanhin, hindi maganda iyon ngunit tumpak. Hinalo niya ang hindi ginalaw na kape. Nakikipag-date na si Logan sa iba. Opisyal ng Instagram kahapon, 3 linggo pagkatapos kanselahin ang aming kasal. Napangiwi ako. I'm really sorry about that. Ikaw ba?
Nagtama ang mga mata niya sa akin ng hahamon. Ibinenta mo ang bahay na dapat nating ikasal. Alam mo ang mangyayari. Alam kong may kahihinatnan pag-amin ko. Hindi ko partikular na hinulaan ang isang ito. Bakit mo ginawa ito? Ang pagpapahiya ba sa akin ay talagang sulit na sirain ang iyong relasyon sa buong pamilya? Naghang ang tanong sa pagitan namin na humihingi ng katapatan sa halip ng mga kalokohan. Ano ang naramdaman mo noong binuksan mo ang regalo ko sa iyong party? Tanong ko sa halip. Napaiwas siya ng tingin. Hindi ko alam kung ano ang dapat. Pakiusap sagutin mo ang tanong, Amber. Napabuntong hininga siya. Fine. Akala ko mukhang lutong bahay at mura. Nahiya ako dahil lahat ng iba ay binigyan ako ng mga mamahaling bagay. At naisip mo ba kung ano ang maaaring maramdaman ko kapag sinabi mo iyon sa publiko? Isang pamumula ang kumalat sa kanyang maputlang pisngi. Hindi naman. Hanggang mamaya. Iyon ang sagot ko kung gayon. Pagod akong hindi isinasaalang-alang na ang aking mga damdamin, ang aking mga kagustuhan, ang aking sariling otonomiya ay itinuturing na walang kaugnayan sa mga plano ng iba. Puno ng luha ang mga mata ni Amber. So sinasadya mong sirain ang kasal ko para turuan ako ng leksyon? Hindi. Ibinenta ko ang aking ari-arian dahil sa wakas ay nakilala ko na ito ay naging mas mahalaga sa inyong lahat kaysa sa akin. Lumapit ako sa mesa, hindi masyadong nahawakan ang kamay niya. Ang bahay ay isang simbolo, Amber. Ang tunay na issue ay wala na sa inyo ang nakakita sa akin bilang isang tao, isang asset na dapat pamahalaan, isang balakid na dapat i-navigate, o isang mapagkukunan na dapat pagsamantalahan. Hindi siya sumagot, pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong talagang nakikinig siya. Alam mo bang may brilyante sa loob ng isa sa mga niniting na manika? Mahinang tanong ko. Ang brilyante ng lola ko mula sa engagement ring niya. Are-reset ko ito para sa iyo. Napaangat ang ulo niya. Ano? Kung titingnan mo ang labas, higit sa kung ano ang agad mong ibinasura bilang mura, makakahanap ka ng isang bagay na tunay na halaga. Tumulo ang luha. Itinapon ko sila, bulong niya. Ang mga manika. Tinapon ko sila sa basurahan noong gabing iyon. Ang kahuli-hulihan nito, ang brilyante ay nawala ng tuluyan, tulad ng mga relasyon na minsan kong itinatangi, ay naayos sa aming dalawa. Sa palagay ko lahat tayo ay nagtapon ng mga bagay na mas mahalaga kaysa sa napagtanto natin, sabi ko sa wakas. Naghiwalay kami ng walang resolusyon, ang hangin sa pagitan namin ay mabigat pa rin na may nasaktan at hindi nasagot na mga koneksyon. Ngunit may isang bagay na nagbago, isang bitak sa pader ng sama ng loob na maaaring, sa paglipas ng panahon, hayaang masala ang liwanag. Parang bagong simula ang aking bagong kondominium sa Cambridge. Pinuno ng mga floor-to-ceiling na bintana ang espasyo ng liwanag na palaging kulang sa dati kong brownstone. Pinalitan ng mga modernong amenity ang lumalangit-ngit na hagdan at temperamental na pagtutubero. Ang seguridad ng gusali ay nagbigay ng kapayapaan ng isip na hindi ko man lang namalayan na nawawala ako. 2 linggo pagkatapos lumipat, inimbitahan ko si Thomas para sa hapunan. Dumating siya na may dalang isang bote ng alak at isang maliit na nakabalot na pakete. Housewarming gift, paliwanag niya, sabay abot sa akin pareho. Walang mahal o magarbo, isang bagay lang na akala ko ay pahalagahan mo. Sa loob ng pambalot ay isang naka-frame na larawan na kinuha niya, ang beach house sa paglubog ng araw, mga alon na humahampas sa mga bato sa ibaba, mga bintana na kumikinang na may mainit na liwanag mula sa loob. Ang ganda, sabi ko, tunay na kinilig. Kailan mo ito kinuha? Noong nakaraang tag-araw. Palagi kong iniisip na nakakuha ito ng isang bagay na mahalaga tungkol sa lugar. Inilibot niya ang paningin sa paligid ng bago kong tahanan. Mukhang mas magaan ka dito, Lola, hindi gaanong bigat. Magaan ang pakiramdam ko. Isinabit ko ang litrato sa isang dingding kung saan ang liwanag ng umaga ang magpapailaw dito. Kakaiba kung paano ang pagpapakawala ng mga ari-arian ay maaaring pakiramdam tulad ng pagkakaroon ng isang bagay kaysa sa pagkawala nito. Sa hapunan, nagbahagi si Thomas ng balita, ang kanyang negosyo sa photography ay nakakakuha ng traksyon na may 2 mga palabas sa gallery na naka-schedule para sa taglamig. Ang puhunan na ginawa ko ay nagbunga na. Hindi pa alam ni tatay, pag-amin niya, tungkol sa pera o pagbabago ng karera.
Naghihintay ako ng tamang sandali. Minsan hindi dumarating ang tamang sandali, Thomas. Minsan kailangan mo itong likhain. Pagkaalis niya, mag-isa akong nakaupo sa bago kong sala, pinapanood ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa kabila ng Charles River. Nanatiling tahimik ang aking telepono, walang galit na mga text mula kay Amber, walang manipulative na tawag mula kay Richard, walang guilt-inducing messages mula kay Vanessa. Ang katahimikan ay nakadama ng kalungkutan at pagpapalaya. Kinaumagahan, regular akong nagpatingin kay Matthews. Ang iyong mga numero ay makabuluhang napabuti, ang sabi niya, na sinusuri ang aking chart. Bumaba ang presyon ng dugo, nabawasan ang mga stress marker. Ano man ang mga pagbabagong ginawa mo, gumagana ang mga ito. Mas pinasimple ko ang buhay ko. Minsan iyon ang pinakamahusay na gamot. Sinarado niya ang file ko. Kamusta ang iyong pamilya? Komplikado. Malayo. Pero totoo sa wakas. Tumango siya, naiintindihan. At ano ang pakiramdam niyan? Iniisip ko ang tanong. Tulad ng pagtanggal ng splinter na naglalagnat sa loob ng maraming taon. Masakit ngunit kailangan para gumaling. Pagkaraan ng linggong iyon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang bisita, si Vanessa. Dumating siya ng hindi inanunsyo, nakasuot ng hindi nagkakamali na estilo na palagi kong iniugnay sa kanya, ngunit may kakaiba sa kanyang kilos, hindi gaanong tiyak, mas mahina. Ang ganda ng bago mong lugar, sabi niya pagkatapos ng nakakahiyang pagbati, napaka-ikaw. Salamat. Gusto mo ba ng tsaa? Nanatili kaming tahimik hanggang sa muli siyang nagsalita. Eleanor, may utang na loob ako sa iyo. Sa lahat ng mga bagay na inaasahan ko, hindi ito isa sa kanila. Hiwalay na kami ni Richard, patuloy niya bago ako nakasagot. Ang mga issue sa pananalapi, ang stress ng lahat ng bagay ito ay nabuo sa loob ng maraming taon. Ikinalulungkot kong marinig iyon. Ikaw ba? Malungkot ang ngiti niya pero alam. Hindi talaga kami naging mabait sa iyo. Ang mga relasyon sa pamilya ay masalimuot, neutral na alok ko. Bumaba ang tingin ni Vanessa sa kanyang perpektong na manicure na mga kamay. Noong ibinenta mo ang beach house, pinilit nitong ihayag ang maraming bagay, ang mga problema sa pananalapi ni Richard, ang aming mga issue sa kasal, ang relasyon ni Amber kay Logan na tila mas nanginginig kaysa sa napagtanto ng sinuman sa amin. Minsan ang isang aksyon ay maaaring magbunyag ng katotohanan sa maraming antas. Diretso niyang sinalubong ang mga mata ko. Gusto kong malaman mo na ang mga brochure ng retirement community, ang mga mungkahi tungkol sa power of attorney, iyon ang pangunahing mga inisyatiba ko. Sinamahan ito ni Richard, ngunit ako ang nagtulak. Nagulat ako sa pag-amin na ito. Bakit mo sinasabi sa akin ito ngayon? Dahil marami akong ginagawang pag-iisip, tungkol sa hinaharap, tungkol sa pagtanda, tungkol sa sarili kong ina, na tinatrato ko ng eksakto sa paraan ng pakikitungo ko sa iyo. Mabilis siyang kumurap. Ito ay hindi isang nakakapuri na pagsasakatuparan. Pag-alis niya, huminto si Vanessa sa pintuan. For what it worth, Eleanor, I think you did the right thing. It just took me a while to see it. Nang gabing iyon, tinawagan ko si Judith at ibinahagi ang hindi inaasahang pagbisita. Maaaring sorpresahin ka ng mga tao, sabi niya, kung minsan ay nakalulugod pa nga. Parang simula ng isang bagay kaysa sa wakas. Siguro nga, mungkahi ni Judith. Hindi isang pagpapanumbalik ng kung ano ang dati, na wala na magpakailanman, kundi marahil ang pundasyon ng isang bagong bagay, isang bagay na mas tapat. Nang maglaon, nag-iisa sa aking mga iniisip, natagpuan ko ang aking sarili na sumasalamin sa mga niniting na mga manika at ang brilyante na nawala sa kanila. Marahil ay totoo rin ito sa mga relasyon sa pamilya, kung minsan ang tila sira at hindi na naayos ay maaaring itayo muli sa ibang anyo, posibleng mas malakas dahil nasira at naayos. Wala na ang brilyante, pag-aari ng iba ang beach house, ang pamilyang dati kong nakilala ay nabalian ng hindi naayos. Ngunit sa kanilang lugar, iba ang umuusbong, mga relasyon na nakabatay sa katotohanan kaysa sa obligasyon, paggalang sa halip na pagmamanipula, pagiging tunay kaysa sa hitsura. Hindi ito ang inaasahan ko, ngunit pagkatapos, ang pinakamakabuluhang pagbabago ay bihirang sumunod sa mga mahulaan na landas. Sa isang malutong na umaga ng Oktubre, nakatanggap ako ng isang email mula kay Richard,
ang unang direktang komunikasyon mula noong aming paghaharap ilang linggo bago. Simple lang ang nababasa sa linya ng paksa, kape. Nagkita kami sa isang neutral na lokasyon, isang maliit na cafe na katumbas ng distansya sa pagitan ng aming mga tahanan. Dumating si Richard ng maaga, nakasuot ng mas kaswal kaysa sa nakasanayan kong makita siya, maong at sweater sa halip na ang kanyang nakasanayang suit. "You look well, Mom," sabi niya pagkatapos mag-order para sa aming dalawa. "Ang bagong lugar ay dapat sumang-ayon sa iyo." Ito ay pinag-aralan ko ang mukha ng aking anak, napansin ko ang mga bagong linya ng pilay sa paligid ng kanyang mga mata. "Sinabi ni Vanessa na maghihiwalay kayo." Tumango siya. "Matagal na itong darating. Pinabilis lang ng mga issue sa pananalapi ang hindi maiiwasan." "I'm sorry." "Ikaw ba? Para sa iyong sakit. Para sa pagtatapos ng isang relasyon na hindi gumagana, hindi." Ngumiti ng mahina si Richard. Laging direct. Ipagmamalaki ni Itay kung paano mo nahawakan ang lahat ng ito. Natigilan ako sa pagbanggit kay James. Gusto kong isipin. Dumating ang aming kape na lumikha ng natural na paghinto sa pag-uusap. Nagdagdag si Richard ng cream sa kanyang tasa nang may katumpakan sa pamamaraan. Kailangan kong ideklara ang personal na bangkarota, sa wakas ay sinabi niya. Ang kabiguan sa pag-unlad ng Westridge ay mas malala kaysa sa una kong inamin, mas maraming mamumuhunan, mas malaking pagkalugi. Ang dami kong hinala. Palagi kang nagmamasid. Diretso niyang sinalubong ang tingin ko. Dapat humingi na lang ako ng tulong sa halip na lahat. Dapat mayroon ka. Makakatulong ka ba kung naging tapat ako sa simula pa lang? Pinag-isipan kong mabuti ang tanong. Nakinig sana ako. Maaaring tumulong ako sa mga kondisyon. Pero hindi natin malalaman ngayon, hindi ba? Ang bigat ng mga pinalampas na pagkakataon ay nakasabit sa pagitan namin. Binasag muna ni Richard ang katahimikan. Kumuha ako ng posisyon sa isang maliit na non-profit legal center. Fraksyon ng aking dating sweldo, ngunit nakakagulat na nakakatugon. Iyon ay isang makabuluhang pagbabago. Kailangang pagbabago. Humigop siya ng kape niya. Pansamantala akong mananatili kay Thomas. Siya ay lubos na sumusuporta. Siya ay isang mabuting tao, mas mahusay kaysa sa nararapat sa alinman sa atin. Napangiti si Richard sa katotohanan ito. Mukhang maraming taon na siyang nagtatayo ng isang negosyo sa pagkuha ng litrato. Medyo talented siya. Siya ay... Iniwan ko ito, hindi binanggit ang aking suporta sa pananalapi. Tingnan mo, nanay, inilapag ni Richard ang kanyang tasa. Hindi ako naririto para humingi ng pera o kapatawaran o anumang bagay talagang. Salamat sa sinabi mo. Hindi ko inaasahan na babalik sa dati ang mga bagay. Masyadong maraming nangyari. Nag-alinlangan siya. Ngunit gusto kong magsimula ng bago kung gusto mo. Pinag-aralan ko ang aking anak, itong may kapintasan, nahihirapang tao na nagdulot sa akin ng labis na sakit, ngunit na, sa kabila ng lahat, ay nanatiling anak ko. Handa akong subukan, sabi ko sa wakas, may mga hangganan, syempre. Pinalambot ng kaginhawahan ang kanyang mga katangian. Iyan ay higit pa sa patas. Habang naghahanda kaming umalis, tinanong ni Richard si Amber. Nakausap mo ba siya kamakailan? Hindi simula noong nagkita kami ng kape noong nakaraang buwan. Tumango siya. Marami na siyang pinagdaanan, ang kinanselang kasal, ang napakapublikong bagong relasyon ni Logan, nawalan ng trabaho. Ito ay isang perpektong bagyo. Nakakakuha ba siya ng tulong? Tanong ko ulit. Finally, yes. Thomas convinced her to see someone. Mukhang nakakatulong. Sa labas ng cafe, ang mga dahon ng taglagas ay umiikot sa amin sa malakas na hangin. Habang naghahanda kaming maghiwalay ng landas, awkward na lumapit si Richard para yakapin, isang bagay na ilang taon na niyang hindi ginagawa. Pinayagan ko ito, naramdaman ang hindi pamilyar na mga contours ng bagong relasyon na pansamantala naming binuo. Namimiss ko ang beach house, tahimik niyang pag-amin, hindi para sa halaga ng ari-arian o bilang isang lugar ng kasalan, para lamang sa mga alaala. Ako rin, sabi ko, ngunit ang mga alaala ay hindi nangangailangan ng pagmamay-ari upang mapanatili. Bumalik sa aking kondominium, natagpuan ko ang aking sarili na naglalabas ng mga lumang album ng larawan.
Mga larawan ng mga dekada sa beach house na puno ng pahina, mga kaarawan, Thanksgivings, mga ordinaryong weekend na ginawang pambihira sa pamamagitan ng simpleng pagsasama. Pumili ako ng ilang larawan mula sa pagkabata ni Richard, paggawa ng mga sandcastle, pag-aaral na lumangoy, pagpapalipad ng saranggola sa dalampasigan. Ipina-frame ko ang mga ito ng propesyonal at ipinadala sa kanyang bagong apartment na may isang simpleng tala. Ang pinakamahalagang asset ay hindi maaaring ibenta o ilipat. Nakatira sila sa loob natin. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Amber. Nakakita ako ng isang bagay na sa tingin ko ay pag-aari mo. Maaari ko bang dalhin ito bukas? Dumating siya kinabukasan, may dalang maliit na paper bag. Ang kanyang hitsura ay bumuti mula noong huli naming pagkikita. May kulay sa kanyang mga pisngi, ang kanyang postura ay hindi gaanong natalo. Magandang lugar, komento niya, tumingin sa paligid ng aking bagong tahanan. Bagay ito sa iyo. Salamat. Gusto mo ba ng tour? Pagkatapos ipakita sa kanya ang paligid, kami ay nanirahan sa sala, taglagas na sikat ng araw na dumadaloy sa mga bintana. Nahanap ko ito, sabi ni Amber, inabot ang bag at maingat na binawi ang mga niniting na manika na ginawa ko para sa kanyang kaarawan. Nasa isang kahon sila ng mga bagay na itinabi ko bago mangyari ang lahat. Dahan-dahan ko silang kinuha, nagulat sa emosyong bumalot nang makitang muli ang aking gawa. Akala ko wala na sila. Halos itapon ko sila noong gabing iyon, pag-amin niya, pero may pumipigil sa akin. Huminto siya. Sabi mo may diamante. Sa loob ng babaeng manika, sa lugar ng puso. Gamit ang maingat na mga daliri, sinuri ni Amber ang manika, nakita ang maliit, halos hindi nakikitang butas na ginawa ko. Marahan siyang napabuntong hininga habang kinukuha ang brilyante, isang isa-karat na bato na nasa pamilya namin sa loob ng maraming henerasyon. Ang ganda, bulong niya. Sa lahat ng oras na ito. Minsan ang halaga ay hindi agad nakikita, tahimik kong sabi. Minsan kailangan mong tumingin ng mas malalim. Isinara ni Amber ang kanyang kamay sa paligid ng brilyante, namumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko deserve ito. Ito ay isang regalo. Ang mga regalo ay hindi tungkol sa pagiging karapat-dapat. Inilagay niya ang brilyante at mga manika sa coffee table sa pagitan namin. I can't take it, not after everything. Ngunit kailangan kong malaman mo na natagpuan ko ito, na sa wakas ay naunawaan ko kung ano ang sinusubukan mong ibigay sa akin. Habang naghahanda siyang umalis, nag-alinlangan si Amber sa pintuan. Nasa therapy ako ngayon. Nakakatulong ito sa akin na makita ang mga bagay na naiiba, tungkol sa aking sarili, tungkol sa iyo, tungkol sa lahat, talaga. Natutuwa ako. Hindi pa ako handang pag-usapan ang lahat ng ito, patuloy niya, pero baka balang araw. Pupunta ako rito, saad ko. Pagkaalis niya, hinawakan ko ang mga niniting na mga manika, kupas na ngayon, bahagyang nilapi mula sa tagal nila sa imbakan ngunit buo. Ang brilyante ay nakahiga sa tabi nila, sinasalo ang liwanag sa mga prismatic burst. Ang ilang mga regalo, sa sandaling tinanggihan, ay hindi na maaaring ihandog muli sa parehong paraan, ngunit marahil ang mga bagong regalo, na iba, ay maaaring pumalit sa kanilang lugar. Maingat kong ibinalik ang brilyante sa pinagtataguan nito sa loob ng manika. Ang ilang mga kayamanan ay kailangang manatiling nakatago hanggang sa dumating ang tamang sandali o ang tamang tatanggap. Isang taon bago ang araw pagkatapos ng nakamamatay na birthday party ni Amber, nag-host ako ng isang maliit na pagtitipon sa aking kondominium sa Cambridge. Ang listahan ng panauhin ay pinili, si Thomas at ang kanyang bagong kapareha na si Emily, si Richard, ay nag-iisa ngunit tila kontento sa katayuang iyon, sina Judith, Marcos, at, ang nakakagulat, si Amber, na huling dumating, na may dalang isang palumpo ng mga bulaklak sa taglagas. Happy housewarming, sabi niya, hinalikan ako sa pisngi, late, I know. Ang aking tahanan, naganap na naayos na ngayon, ay sumasalamin sa aking bagong buhay. Wala na ang mabibigat na mga antigo at madilim na mga pintura mula sa brownstone. Sa kanilang lugar ay komportableng modernong kasangkapan. Makulay na likhang sining, ang ilan sa mga ito ay litrato ni Thomas, at malalaking bintana na tumanggap ng liwanag sa halip na isara ito. Sa paglipas ng hapunan, ang pag-uusap ay dumaloy ng mas madali kaysa sa naisip kong posible noong isang taon. Nagsalita si Richard tungkol sa kanyang non-profit na trabaho ng may tunay na pagnanasa.
Ibinahagi ni Thomas ang balita tungkol sa paparating na pagpapakita ng gallery. Binanggit ni Amber na mas tahimik kaysa sa kanyang dating sarili, ngunit mas tunay na naroroon ang kanyang pagbabalik sa graduate school. Kasaysayan ng sining, paliwanag niya kung ano ang pinag-aaralan ko bago ako magambala sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng dessert, itinaas ni Thomas ang kanyang baso. Kay Lola Eleanor na nagturo sa ating lahat na hindi pa huli ang lahat para ipagtanggol ang iyong sarili. At ang tunay na halaga na iyon ay hindi laging nakikita sa ibabaw, dagdag ni Amber na nakatitig sa aking mga mata ng may maliit na ngiti. Maya-maya, habang nagtatapos ang pagtitipon, hinila ako ni Amber sa isang tahimik na sulok ng sala. I have something for you, sabi niya, sabay abot sa kanyang pitaka at inilabas ang isang maliit na kahon. Sa loob ay isang pendant, isang simpleng silver setting na maihawak na isang pamilyar na brilyante. Alam kong sinabi mo na kaya kong itago ito, mabilis niyang paliwanag, ngunit nireset ko ito para sa iyo. Naisip ko na dapat mo itong isuot ngayon, kaysa itabi ito para sa kinabukasan ng iba. Itinaas ko ang pendant, pinagmamasdan kong sinalo nito ang ilaw. Ang ganda! Marami akong iniisip tungkol sa araw na iyon, patuloy ni Amber, na mas mahina ang boses, tungkol sa kung bakit ako nag-react sa paraang ginawa ko. Tinulungan ako ng aking therapist na makita na ginugol ko ang aking buong buhay sa paghabol sa pag-apruba sa pamamagitan ng materyal na mga bagay, hitsura, katayuan. Hindi ko natutunang kilalanin ang tunay na halaga. Itinuturo namin ang alam namin, malumanay kong sabi. Pinalaki ka ng iyong mga magulang upang unahin ang hitsura. Ngunit nasa hustong gulang na ako ngayon. Pananagutan ko ang sarili kong mga pinahahalagahan. Hinawakan niya ang pendant. Nang ibenta mo ang beach house, nalungkot ako, ngunit pinilit akong harapin ang maraming bagay tungkol sa aking sarili, tungkol sa kung ano talaga ang gusto ko laban sa kung ano ang naisip ko na dapat kong gusto. At ano ba talaga ang gusto mo? Umiti siya, isang tunay na ekspresyon na ilang taon ko nang hindi nakita. Upang lumikha ng isang bagay na makabuluhan, upang bumuo ng kadalubhasaan sa isang bagay na mahalaga sa akin, upang bumuo ng mga relasyon batay sa paggalang sa isa't isa sa halip na gamit. Iyan ay karapat-dapat na mga layunin. Ito ang iyong mga layunin, sabi ni Amber. Hindi ko lang napansin dati. Nang umaalis ang mga bisita, nagtagal si Richard, tumulong sa paglilinis ng mga pinggan sa kabila ng aking mga protesta. Hayaan mo akong gawin ang isang maliit na bagay, giit niya. Isipin itong simbolikong pagsasauli. Sa kusina, malayo sa iba, prangka siyang nagsalita. Nakipagkita ako sa mga bagong may-ari ng beach house noong nakaraang buwan. Nagulat ako nito. Talaga? Bakit? Closure, siguro. O masochism. Nagkibit-balikat siya. Binago na nila ang lahat, iba't ibang kulay, iba't ibang webless, iba't ibang landscaping. Hindi na ito mukhang lugar natin. Naabala ka ba niyan? Kakaiba, hindi. Nakatulong ito sa akin na makita na ang nawawala sa akin ay hindi ang bahay mismo, kundi kung ano ang kinakatawan nito, pamilya, katatagan, koneksyon, mga bagay na halos sirain ko sa paghabol sa seguridad sa pananalapi. Lahat tayo nagkakamali, Richard. Ang ilan ay mas malaki kaysa sa iba. Ngumiti siya ng malungkot. Pero natututo ako, dahan-dahan. Nang makaalis ang lahat, tumayo ako sa aking balkonahe na tinatanaw ang Charles River. Ang bagong pendant na brilyante, malamig sa balat ko, ang mga ilaw ng lungsod ay sumasalamin sa ibabaw ng tubig na lumilikha ng mga pattern ng pag-ilaw laban sa kadiliman. Wala na ang beach house. Ang pamilyang dati kong nakilala ay hindi na mababago. Ang mga relasyon na ipinagkaloob ko ay nasira, napagmasdan at bahagyang itinayong muli sa mga bagong pundasyon. Walang pareho. Mas totoo ang lahat. Sa refleksyon ng pintuan ng aking balkonahe, nasulyapan ko ang aking sarili, tuwid ang likod, malinaw ang mata, walang kompromiso. Ang babaeng lumilingon sa akin ay hindi ang matulungin na lola na niniting ang mga manika gamit ang isang nakatagong kayamanan o ang nasugatan na matriarch na nagbenta ng bahay para magkaroon ng punto. Siya ay isang bago, isang taong natuklasan sa 79 na ang mga hangganan ay hindi makasarili, ngunit kinakailangan, ang paggalang na iyon ay hindi mabibili ng ari-arian o ari-arian. Ang tunay na pamilyang iyon ay nakaligtas sa pagtanggal ng pagkukunwari at pagganap. Hinawakan ko ang brilyante sa aking lalamunan,
isang bato na naglakbay ng masalimuot na paglalakbay mula sa pagtanggi hanggang sa pagbabalik. Tulad ko, na-dismiss ito base sa paunang presentasyon nito. Tulad ko, ang tunay na halaga nito ay nakilala sa kalaunan. Perfect timing, sabi ni Judith nang tumawag ako para sabihin sa kanya ang tungkol sa regalo ni Amber. Kailangan mong isuot ang brilyante na iyon, hindi itago para sa kinabukasan ng iba. Tama siya. Ang oras para itago ang aking mga opinyon, ang aking mga pangangailangan, ang aking tunay na sarili ay tapos na. Mula sa aking balkonahe, kitang-kita ko ang malinaw sa kabila ng ilog hanggang sa skyline ng Boston. Sa isang lugar doon nakatayo ang aking lumang brownstone, na ngayon ay inookupahan ng isang batang pamilya na nagtatayo ng sarili nilang mga alaala sa loob ng mga dingding nito. Sa malayo, ang beach house ay nagho-host ng mga bagong pagtitipon, mga bagong tradisyon, mga bagong kwento. At dito, sa hindi inaasahang kabanata ng aking buhay, sa wakas ay nagsusulat ako ng sarili kong kwento, hindi bilang pansuportang karakter sa salaysay ng iba, kundi bilang bida sa sarili ko. Ang brilyante ay nakakuha ng liwanag ng ako ay bumalik sa aking tahanan. Hindi lahat ng mahalagang bagay ay nawala sa kaguluhan noong nakaraang taon. Ang ilang mga kayamanan ay nakuhang muli, iba, mas mahalaga pa rin, ay natuklasan. Sa unang pagkakataon, hindi ito ang ending na inaasahan ko. Mas mabuti, mas mahirap, mas malinaw, mas tapat. Ito ay akin. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. Ang iyong boses ay mahalaga.